Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Ipinaliwanag ni Coach Tim Cone yung paghahandang gagawin nila para nga dito sa darating na Asian Games at kung gaano ba kahirap yung kanilang tatahakin para makamit yung tagumpay. At ito pa lang, si Roger Pugoy mga kabasketball ay posible pang hindi mapasama sa Final 12 dyan nga sa Asian Games. At makakabanggaan itong ating pambatong si Kai Sotto, itong big man ng Australian Boomers. Pero syempre hingi muna ako ng isang matamis na like bilang pampagana. Dito nga sa inilabas na balita, ngayon lang netong One News ay sinabi nga netong head coach ngayon ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone na hindi sila magkakaroon ng mga shortcuts dito nga sa kanilang training at paghahanda sa darating na Asian Games. Kahit nga wala ng 2 linggo bago magsimula yung tournament na yan mga kabasketball. At ayon pa nga kay Coach Tim Cone, hindi nila susubukang abutin yung mga bagay or yung level na hindi pa nila kaya sa ngayon. At magpo-focus daw sila sa foundational mga kabasketball. Yun yung tinutukoy niya diyan sa mga reporters. At in-emphasize pa netong si Coach Tim Cone yung gagamitin niyang foundational mga kabasketball, yung skill set of players to keep at par para makasabay tayo sa mga teams dyan nga sa Asian Games. Kumbaga para hindi tayo mapag-iwanan, yung skill set ng mga players yung tututukan niya mga kabasketball. At binanggit pa ni Coach Tim Cone dito mga kabasketball na magpo-focus sila sa fundamental para maabot yung level na kung saan sila aabot sa tamang paraan. So yun yung ini-emphasize niya dyan mga kabasketball. At hindi sila lalaktaw ng steps, hindi sila mag-i-skip mga kabasketball dyan sa proseso para lang masabi na tinalo nila halimbawa yung isang koponan. So unti-unti aayusin nila yung kanilang sarili, kikilalanin nila yung isa't isa. At yung sistema mga kabasketball, aalamin nila yan at magiging daily raw yan ayon kay Coach Tim Cone. At naniniwala kasi siya na kapag nag-focus sila, nag-stay focus sila diyan sa ginagawa nila sa proseso, sa tamang paraan, yung idea of winning the gold or yung pagtatagumpay darating na yan. Especially kapag nagawa nila ng tama at ng maayos yung mga dapat nilang matutunan. Patungkol naman dito nga kay Roger Pugoy mga kabasketball, sa kakalabas lang din na balita mula sa spin.ph ay sinabi nga nito na hindi pa pala siya sigurado na makakasama sa Asian Games. Bagaman gusto niya talaga na maglaro mga kabasketball, magdedepende pa raw doon sa magiging resulta ng kanyang medical check-up mga kabasketball. Matindi yan kasi alam naman natin na itong si Pugoy ay isa sa mga scorer natin, shooters. At sabi niya may medical issues pa kasi kaya nagpatingin pa muna ako sa doktor. Sana nga pwede na akong makapag-ensayo. So yun yung matindi diyan. At kung anong araw yung magiging resulta ng check-up na yan mga kabasketball, yun yung susundin niya. Kasi kung walang clearance mula sa doktor, hindi siya makakapaglaro. So most likely mga kabasketball, kung hindi nga makakasama itong si Roger Pugoy, ang papalit sa kanya ay si Stanley Pringle. Patungkol naman dito nga sa magiging unang preseason game na itong ating pambatong si Kai Sotto ngayong taon, ay magaganap yan mga kabasketball ngayong September 16 na. Alauna yan sa Japan pero papatak yan ng alas 12 dito nga sa Pilipinas. At makakabanggaan ni Kai Sotto rito mga kabasketball etong big man netong Australian Boomers na si Nick Kay. Matindi to si Nick Kay mga kabasketball kasi napabilang talaga siya doon sa final 12-man roster ng Australian Boomers kung saan maraming mga NBA player ang kasama niya at may mga nakat pa na mga NBA players kasi 16 to kung di ako nagkakamali. So 4 yung nakat at may mga NBA players pa na hindi nakasama sa Final 12. Pero bukod sa kanya mga kabasketball, meron pang mga big man na makakabanggaan si Kai Sotto rito. Etong ang si Hassan Martin at saka etong isa pa na si Williams Nika. So ang tabayanan natin yung mga susunod na kabanata dyan mga kabasketball. At dito nga sa naging post ni Josh Bet
ay sinabi niya na naniniwala pa din siya dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. At ang nakita niya dito sa laro ni Kai doon sa World Cup, no, kasi isa siya sa mga naging commentator diyan, ay isang skill center daw talaga siya. Pero physically, kailangan niyang mag-develop, no, magtuloy-tuloy yung development niya, especially yung kanyang strength. At excited na siya na makita nga itong ating pambatong si Kai Sotto na maglaro ulit dito nga sa Japan B-League. At kung isa ka sa mga tao, no, sa mga supporters na naniniwala dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto na may tsansa pa rin siyang makapasok sa NBA, meron akong good news sa iyo kasi hindi ka bobo. Kasi nga maging itong ESPN NBA senior writer and podcast host, NBA guru na si Brian Windhorst, sinasabi niya, very frank siya mga kabasketball. Sabi niya, wala akong idea sa Philippine basketball, pero si Kai Sotto merong great promise na makapasok sa biggest world stage of basketball na NBA. So ibig sabihin hindi ka bobo. 'Di ba? Kasi mga eksperto nagsasabi, 'di ba? Prangka nila sinasabi na may chance si Kai, 21 years old pa lang eh. So hanggang diyan mga kabasketball, sana naging masaya ka. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.